Hello guys, hello fire sign, hello Leo, Aries, Sagittarius. Welcome dito sa aking channel, Palaran 888. Welcome. Ito ay general daily tarot reading. So, pwede kang resonate, gamitin mo yung intuition sa panonood. So, fire sign Leo, Aries, Sagittarius. Nakikita ko sir dito na yung message na ibinibigay sa iyo ngayon ni Archangel Michael is tungkol sa sarili mo. Pansarili mo to kasi yung first card natin is confidence, have confidence. So, sinasabi ng baraha dito na nangangailangan ka ng strength, ng abundance sa usaping health, like physical health, mental health, financial health. So, nakikita ko pwedeng yung iba medyo nawawalan kayo ng confidence. 'Di ba? Yung parang may first sign dito na okay, may mga blessings, may mga opportunities and possibilities, pero hindi siya masyadong confident na makukuha niya, magagrant yung wish niya, yung manifest niya. So, nakikita natin yung energy healing work dito kasi once na nawalan tayo ng confidence through negativity, parang yung inner and outer mo na pagkatao ay nababalutan din ng kadiliman. Di ba? Yung parang pag nawawalan ka ng pag-asa, yung parang nangihina ka. So, dito sinasabi na kailangan mo magkaroon ng confidence. Starting today, or simulan mo na ibalik yung energy mo. Okay? Yung pagiging confident. Kasi normally, yung mga person is sobrang confident sila. So, trabahuhin mo yung energy healing. So, grounding ang nakikita natin ditong possible. Maraming paraan. So, malapit na yung full moon. So, 15 siya, November 15. So, simulan mo na yung mag-grounding or magsindi ka ng candle, set your intention, or pwede kang mag-smudge ng mga insenso, maligo ka sa dagat, mag-declutter, unclutter ka sa bahay mo, relationship, or mindset mo. So, makakatulong yun para mag-heal yung energy mo na babalik. And at the same time, matulog ng maaga, ng tama, kumain ng tama, and then relax, alisin mo yung negative thoughts. Okay? Okay. First card natin, 'di ba? Sa 9 of Swords ka meron ditong restriction. So, parang ang nakikita natin, may mga first sign na financially nasa restriction silang sitwasyon. It's either financial or negosyo, trabaho, or pwedeng love life, or pwedeng mga may mga inner battles lang silang pinagdadaanan. So, nakikita natin dito na gusto mong magpumiglas, 'di ba? Parang nakatali ka, nakabandage ka, and kailangan mong makaalis. Yung iba sobrang nag-iisip sa gabi, hindi makatulog, umiiyak. But this one is positive sign siya na you are willing, 'di ba? Kasi minsan pag nasa sitwasyon tayong stressful or pwedeng sitwasyon na stagnant, minsan nawawalan tayo ng pag-asa and wala tayong willingness na makalabas din sa situation. But sa situation mo, nandito yung 9 of Swords, sinasabi na willing ka naman na magsimula ulit, willing kang makaalis dyan sa sitwasyon na yan, willing kang gawin lahat ng mga paraan para makaalis. And 7 of Pentacles, pwedeng pera yung hinihintay mo. So, nakikita natin na pwedeng isa yung sa dahilan kung bakit hindi ka pa sure, kasi hindi ka pa sigurado kung makakaalis ka sa stagnation, gawa ng naghihintay ka rin sa pera. So, pwedeng nangangailangan ka ng isang malaking halagang pera, or pwedeng naghihintay ka ng good news tungkol sa trabaho or sa pera, kung kanina man. The Hermit card, sinasabi na huwag kang masyadong mag-isip ng negative. Hawak mo yung liwanag diba? Sinasabi yan sa'yo, gamitin mo, fire sign Leo, Aries, Sagittarius, yung liwanag na meron ka. Diba? Kahit konting pag-asa na meron ka, gamitin mo yun para makasurvive ka, para ma-overcome mo itong mga pinagdadaanan mo. Okay? And the High Priestess, makinig ka sa sinasabi ng iyong intuition. Judgment, so yun. So, decision making. So, lumabas ka daw sa comfort zone mo. Kasi parang nakikita natin dito, merong fire sign Leo, Aries, Sagittarius na gusto nilang mag-decide pero hindi sila sigurado.
gusto nilang mag-desisyon, but nasa stagnant nga sila. Parang alam mo yon na gusto mo mag-travel pero wala kang pamasahe. Parang ganun yung situation. Etong High Priestess, sinasabi na may binubulong sa'yo, sa yung instinct, sa yung intuition ng ating Panginoon. And gamitin mo daw kung ano yung konting liwanag na meron ka, yung konting strength, yung konting blessings na meron ka, para makaalis ka dyan sa situation na yan. Okay. Nine of Pentacles. Wow. So, nakikita ko sa'yo dito na within this week, okay, or pwedeng sa gabi ng Lunes, or pwedeng until Friday to or Saturday, Sunday, nakikita natin dito na magkakaroon ka ng pag-asa, or kung ano man itong hinihintay mo, ay posibleng dumating sa'yo. So, nakikita natin dito yung rest, yung rejuvenation, parang makakahinga ka ng maayos ngayon, or parang may sigh of relief, diba? Parang, hay nako, thank you Lord, thank you God for the blessings, at least nakuha ko na. So may 9 of Pentacles dito, may wini-wish ka na posibleng dumating afternoon or night, or pwedeng end of the week. And yung rason kung bakit hindi ka makatulog, yung sleepless nights, yung worries, yung anxiety, ay posibleng masettle na siya, okay? And nakikita ko siya dito na magkakaroon ka ng maraming options, maraming choices and decision making siya, okay? And Page of Cups, nakikita ko maraming rason para maging masaya ka. So nakikita ko rin na in the next few days or next months, etong Page of Cups is a good news about relationships. So happy moment siya. So nakikita ko siya dito na maraming celebration dahil sa milagro. So marami pang blessings ang parating sa iyo sa mga susunod na taon or susunod na linggo or buwan. So wag kang masyadong mag-panic, mag-stress. Kasi itong Magician is everything happens for a reason. If nasa positive side ka ngayon, enjoy mo yung situation. If nasa negative side ka ngayon, learn the lesson. And yun, ano lang, enjoy mo din yung proseso. Kahit sobrang hirap, at least naandyan ka pa rin. Okay? Okay, so yun. So, diba? So, 9 from 10, ay 10, 9 from 9 to 10. So, nakikita natin na you're moving on. Moving out from that situation. So, yung restrictions, yung painful na situation, yung mga issues, negative, or anything na masakit, anything na nagdala sa'yo ng stagnation, ay posibleng matapos na. So, today, it's either today, or tomorrow, or the end of the week, or pwedeng bago matapos yung November, makakatanggap ka ng isang napakalaking balita. Ang balitang ito is pwedeng makatulong sa'yo from your situation na mahirap. So, sinasabi dyan na makakaalis ka na. So, yung good news na yan is parang magandang balita siya na magsasabi kung kailan ka na magta-travel, or kailan ka na makakaalis, makakauwi, or kailan ka na lilipat, or kailan na yung movement. Okay? And last card mo dito is 8 of Pentacles. So, yun. So, nakikita ko na work in progress. Getting there ka na. So, yun yung sinasabi siya ng baraha. Thank you guys. Bye!